Hello, Fandasals! Hello, and welcome to another episode of the Fandasals podcast. Nanood na ba kayo ng mga true crime documentaries online or nakinig na ba kayo ng mga podcast regarding true crime? Ang dami niyan. Pag-usapan natin ngayong episode na to. Yes. Ano ba yung mga true crime stories na na-fascinate ka sa mga uso ngayon na lumalabas? Ay nako, sobrang dami nga. There was a time talagang yan lang ang pinagkakaabalahan ko, makinig, manood. But anyway, one of my favorite podcasts, yung Lagim, nabanggit ko siya dun sa one of episode natin about favorite podcasts din. Oo, Tsaka naalala siya, ko siya. follower din natin siya sa Facebook, sa Attorney Christine. So yun, isa sa mga nabalikan ko lang na this is story of Filipino family na nag-migrate sila sa Australia. Ang umpisa ng kwento is it was the son, the remaining living son na sabi niya nakita pag-uwi daw niya yung parents niya at saka yung kanyang sister nakita niya patay na. So syempre panic ganyan hanggang sa syempre sympathy ganyan. Sa kanya pati yung balita na sa Pilipinas eh. Tapos mamukat-mukat mo ang ending, siya palang nag-alive dun sa kanyang buong pamilya na grabe as in nakaano ko na binaril niya ata yung kanyang sister tapos well nauna niyang pinatay yung parents niya and then yung kanyang sister. Ang kaya ang dami nagalit na kamag-anak sa kanya kasi ang motivation niya sabi daw sobra kasi siyang na-pressure doon sa expectations ng kanyang parents who I think happened to be successful may lawyer ba o accountant or ganyan. Mm. College age eh. So pinipili siya siguro maging ganon, typical tapos Mm-mm. nagre-rebelde. Baka hindi niya nagustuhan. Pero Eh, grabe naman, pati sister niya dinamay niya. yun nga, 'di ba? Parang 'di ba? Parang pagkakaano nga babait naman din yung sister niya. Tapos ang creepy pa dito nung nilibing, yung syempre may news coverage nung libing. Kumanta pa to ng One Sweet Day. Parang At hindi, sorry, I never told never you. told you. All I, 'di ba Walang talagang konsensya, no? walang konsensya, psychopath talaga kasi 'di ba? Grabe yung sympathy nun sa kanya kasi imagine mo in one sweep, wala, ano ka, ni kapatid, hindi ka naiwanan. Yung pala ikaw ang Mm-mm. gumawa, salbahe. Kaya hindi ko na din masisi to na ang alam ko ngayon nakakulong pa rin siya tapos nag-ask siya ng parang pardon. Parang if it were me, parang Huh? no. Oo, bakit? No. No, 'Di hello. ba? Parang tiis ka diyan kasi nubos mo yung Correct. pamilya mo. 'Di ba? Oo Yun. nga, Ikaw, ano bang tama. mga medyo tumatatak sa'yo na Ano, mga total nandun na rin lang tayo sa mga Pilipino na nag-migrate. Ano siya, yung Pinay siya na in-alive din siya ng ano naman niya, ng asawa naman niya, na ano siya, Palestinian-American na TikToker siya. May following din siya sa TikTok. Ewan ko, siguro baka dinilit na ng TikTok yung account niya dahil sa nangyari. Pero ang account name niya before was Jin Kid, na parang mahilig siyang mag-parody ng mga Tony Montana, yung Scarface, ah, 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 na ano, ah. ganyan. Tsaka yung mga marami silang TikTok ng mag-asawa, alam mo yung mga sweet-sweet nila mag-asawa, pa-joke-joke, ganyan. Yung pala behind the scenes, itong si girl, binubugbog pala on the side, tapos My kasi God. obsessive si asawa, parang gusto niya talaga parang nasosolo niya yung asawa niya. Eh yung girl, parang, kasi lumipat sila San Francisco, tapos parang nandun lahat ng friends ng girl. Mm-mm. So parang, syempre gusto niya lumabas kasama ng friends My niya. Kaya, friends. pag sumasama naman si husband, parang gusto niya yung attention nakasenter sa kanya kasi nga siya ay famous TikToker, ganyan, ganyan. Parang, yung may ere na siya, ng ganyan. Oo. Hanggang sa nag-separate sila. Tapos during the process of separation, since medyo obsessed niya siya dun sa kanyang asawa, nilagyan niya ng parang nanny cam app yung iPad ng anak nila since nagko-co-parent sila. Nalaman niya Ah, may bisitang lalaki sa bahay. So pumunta siya. Tsuk, inano niya ngayon si ex-wife and si bisita na hindi naman jowa. Alam mo yun, na parang my gano'n. God. Tapos yun, sinundo pa niya yung anak niya sa school after. Parang nakakaloka. Oo, na lang Yun. So, oo, di ba? Wala ring, kasi isipin mo, nakuha mo pa sundin yung anak mo pagkatapos mong gawin sa nanay niya yun. Parang ganun. Yun, si girl, Pinay. So, parang, one of the stories nga nung mga friends is yung pinampanakot nga nung guy,
Papadeport kita, ganyan. Kasi nga, yung pag may Oo, issue sila. typical. Oo, so typical. Di totoo yan. Pero grabe, no? Yun ang, di ko talaga maintindihan yun. Parang, why do you have to take someone's life? Parang pwede mo namang awayin or forever mo ngang, di ba, yung okrayin mo na lang forever. But anyway, Tsaka yung, di ba, parang sa TikTok nga, parang ang saya-saya nila. Kaya alam mo talaga, you should never believe everything that you see on social media. on Kasi, social Diyos ko, media. tingnan mo, akalain mo ba magkakaganon? Pag nakita mo Oo, yung mga no? video nila, parang happy naman sila, ganyan. Yun, ganon. Naku. Ikaw, Ako, ano pang, speaking of ganyan, yung obsessive na family member, ito hindi naman mag-asawa, tatay to, na obsessed siya dun sa anak niya. I'm sure marami na ring nakakaalam nito. Actually, kasi binase yung story na to dun sa, well, for me, one of the best movies of all time. Yung Kisap Mata. Ano siya, yung, mm-mm. di ba, si Vic Silayan, si Charo Santos, si Jay Ilagan, si Charito Oo. Solis. O, Ano di ba? siya, Kabading family, kabading. Ano siya, police si father, tapos masyado siyang protective to the point na obsessive na siya dun sa kanyang anak kasi nga maganda, ganyan. Kaya siguro, kaya siya pinlay ni Charo Santos dun sa movie. Ano Mm-mm. siya, mahigpit siya, tapos naging nurse yung anak niya. Tapos, syempre, since maganda, tapos nagkakaedad na, nagkaroon na siya ng, ng suitor, ito nga, played Oo. by Jay Ilagan, na naging asawa niya. Nung una, sobrang hirap pa nung, Mm. yung struggle talaga ng relationship. Tapos, up until, siguro finally, pumayag na rin yung tatay na na mag-asawa. Pero, pinahirapan niya talaga yung mag-asawa as in to the point na ayaw niya nang magkasama sa bahay, ayaw niya nang natutulog in one room together. Asawa. Kaya nga, tapos lagi niya sinasabi dun sa anak niya na umuwi ka kasi yung nanay mo may sakit, gusto kang makita, ganyan. Wala naman palang sakit yung nanay. Parang gusto lang na nandun siya ayaw niya na maging kasama nung asawa niya. Hindi ko alam kung dun sa mga lumabas naman, wala naman sinasabing there was like a sexual abuse na nangyari. Pero although nga, it's hard to think na wala. Or baka meron siyang Mm-mm. sexual obsession din sa. Pero wala naman. Talagang siguro obsessed lang siya to the point na property ang tingin niya dun sa anak niya. So yun nga, it didn't Mm-mm. end well. Kasi nung medyo syempre nang nanlalaban na yung mismong anak niya na, ay, dun ako sa Mm-mm. asawa ko. So, na-dead silang lahat kasi pinatay niya. May baril siya kasi pulis siya eh. So, kaya matapang din. So, Mm-mm. ayun, pag may ganong true crime, yun lang yung naalala ko na parang how obsessive can you get na talagang pag umabot pala sa dulo, papatay ka talaga, no? Parang ano ba yan? Parang wag naman gano'n. That's not Mm-mm. love. Pagka ganyan. That's Oo, not hindi na nga. love. Hindi na yun. Oo. Totoo. Yun. Ano, sa akin naman, meron naman akong isang kwento pa na pero siya sa Korea, South Korea. Kasi nakuha ko to dun sa isang podcaster, si Rotten Mango. Mm-mm. Two stories siya na true crime. Yung isa, lalaki, yung isa babae. So, Okay. yung sa lalaki muna tayo, parang meron siyang naging girlfriend na nagsimula sila mag-live-in together. Para last Christmas lang to eh. Tapos naghahanap si girl ng cat food para sa alaga nilang pusa. Since bagong lipat nga siya. So magbubukas-bukas ka ng cabinet. Mm. Pagbukas yun ng isang cabinet, may bangkay. May bangkay ng lalaki. Tapos, syempre tawag agad Dito siya ng pala. police kasi natakot Oo. siya kasi hello, 'di ba? Parang jowa mo to, kakalipat mo lang. Tapos may bangkay, parang ganyan. Mm. Kasi yun, nasa lumalabas, parang ito palang guy na to is a taxi driver na naka-altercation niya sa daan. Tapos parang nag-usap sila nung boyfriend na parang, settle natin, ganyan. O sige, let's go to my house, usap tayo. Sinettle nga niya, kaya lang in that way. Tapos Lalagay kita siguro, sa cabinet. i-dispose niya siguro dapat, pero hindi pa niya Oo, alam mo. na-dispose, ganyan. So, nandun siya. Tapos parang lumalabas, merong parang shoes yata ng babae, ganyan. So, lumalabas, hindi lang pala yun yung in-unalive niya. Meron pala siyang ex-girlfriend na landlady niya na parang siguro nung naghiwalay din sila, ganyan, di in-alive din niya. Tapos sabi, nasan yung katawan? Tapos yun parang tinapon niya. Parang nilagay niya sa isang suitcase, tapos tinapon niya. Diyos ko Lord. Yun. So yun yung guy. Ang tawag nila ay parang K-pop killer kasi mukha siyang K-pop star. Parang ganyan. Kasi gwapo yung guy. Yun. Tapos yung isa naman girl naman siya na 23 years old na mahilig Bata. naman siya sa true crime. Mahilig siya manood, mahilig siya makinig ng true crime.
At kaya siya gumawa ng crime, ay dahil na-curious siya. Sa kakapakinig daw niya, sa kakapanood niya, kung ano daw yung feeling. Kaya lang daw niya Nang, ginawa. So parang grabe. kaloka. Nagganon din na parang ang ginawa naman niya, parang pinalabas niya na ano siya, mother siya na naghahanap siya ng tutor para sa anak niya. Naghanap talaga siya, nag-score talaga siya ng mga online tutors, ng mga available tutors. In-interview niya hanggang sa nakahanap siya ng perfect fit niya na, kasi lahat tinatanong niya, do you live alone? Can my child be tutored in your house? So, nung nakahanap siya ng, Baligtad, no? nagsabi, oo, nung nagsabi siya ng, may nakahanap siya na nagsabi ng yes on both counts, yun ang pinuntahan niya. Nagpanggap siya na siya yung daughter. Kasi as in, kasi may mga nakakita sa kanya, di ba, Korea maraming CCTV, ganyan, ganyan Oo. na parang days prior, mahaba pa yung hair niya, yung damit niya, yung kung ano yung so 23-year-old, ganyan. Mm. Tapos nung nagpanggap na siya na daughter, talaga nagupit siya ng hair, naka-pigtail, saka salamin, naka-middle school uniform. Talaga nagpanggap siya na siya yung daughter. Tapos makikita mo siya nung pag sinundan mo siya sa CCTV, pabalik-balik siya from the house of the tutor to kung saan-saan. Mm. Iba na yung suot niya. Tapos lumalabas yung suot niya, damit ng tutor. So talagang naghalungkat pa siya ng cabinet. Oo. Tas parang lumalabas, chinop-chop niya yung katawan kasi yung pieces may mga nasa basurahan, nasa ganyan. Na Diyos ko. ano siya, hindi siya mabubuking kung hindi lang marites yung taxi driver na huli niyang sinakyan. Kasi parang last stop na niya yung isang, yung siguro yung mga natitira na lang na ano, malalaking parts. Nilagay niya sa suitcase. Tapos nagpahatid siya sa bridge. So, syempre si taxi driver, anong oras na? Tapos yung ganitong itsura ng babae, ganyan. Tapos may dalang maleta. Tapos sa tulay lang siya magpapahatid. Oo. Kinutuban na si taxi driver. Kaya sabi niya, babalik to, wala na tong maleta. So inantay niya, pagbaba nung girl, siguro inassume nung girl, aalis na si driver, di ba? Eh Correct. hindi umalis si driver, nakita niya bumalik yung girl. Tumawag na ngayon ng pulis yung lalaki, yung taxi driver. Tapos na-retrieve pa nila yung suitcase na merong laman nga na ano, Body part. person. Diyos ko. Ano ba yan? Yun. Pero, So pero yun, kaya, yun yung dalawa from South Korea na recent lang. recent nga lang. Oh, pero grabe, no? Grabe yung effort pa kung ewan ko kung mag-chop-chop nga lang ng karne na iluluto, eh, effort na siya, eh, di ba? Buo-buong manok, kunyari, di ba? Chop-chop mo siya, Oo. medyo effort na. Buong tao pa kaya? Grabe! Di ba? Diyos Grabe. ko. Tsaka na curious lang siya ha. Oo, no? Wala mo lang yung galit. Yung iba kasi galit, Mm, di ba? Oo. medyo ano pa nga yung mga crime of passion kasi merong at least alam mo may dahilan kung bakit niya ginawa. Oo, selos, ganyan. Ano Oo. talaga. Pero Ito yung wala lang. curious ka lang, parang nakakasira. Oo, grabe, no? Anyway, ako naman speaking Oo. of, ano, binanggit mo kasi yung in-stuff sa cabinet. Ano naman, ito, hindi siya recent, pero kasi yung conviction dun sa gumawa, recent lang, sa UK naman siya. Mm-mm. Pinay din, yung si Mm-mm. Pinay, nag-migrate siya sa UK kasi nakapangasawa siya ng UK national. Tapos nagkaanak sila, pero hindi nag-work out. So single mom siya. Tapos she started, sa dating apps kasi, baka nalulungkot siya. May na-meet siya, medyo slightly older guy. Parang hindi, yung tirahan medyo malayo sa kanya. So nung I think medyo ilang weeks pa lang or ano, nag-aya at daw itong si Guy for a weekend dun sa kung saan man siya nakatira or like a vacation house or something. Hesitant pa nga daw to nung una kasi account lang to nung best friend nung babae na hesitant pa nga siya pero hindi na daw niya naintindihan kung bakit pumayag. Eh, kasama naman yung bata. So parang so siguro feeling niya okay it's a harmless kasi it's a family thing kasi vacation house. Tapos nung nagme-message pa sa kanya yung friend niya kasi nga ito binabalita niya na okay naman, ganyan dito kami. Um tapos na yung weekend na dapat babalik na siya, wala na hindi na nagme-message yung girl. So syempre si best friend, Mm-mm. kinontak niya yung guy na parang nasaan na yung best friend ko? Ano nangyari? Ang sabi daw sa kanya, nag-away kami over the weekend, nag-walk out siya kasama yung anak niya. Hindi ko na hinabol. Very believable daw. So feeling niya, okay, baka nga ano. Tapos, hindi nga bumabalik. Tapos hindi na niya makontak yung phone. So, hindi siya mapakali. Up until, pinatrace na niya na yung whereabouts talaga na gusto niyang i-trace ano yung nangyari, kailan umalis, ganyan. So, nung, ano,
nagpapunta na siya ng police kasi nga nagdududa na siya. Tumatawag pa yung parents ng girl dun sa guy kasi parang, can you please help us find my daughter? Ganyan. Tapos sinabi niya na, I cannot do much. Tsaka nandito din yung sarili kong anak. May sarili akong anak dito. Pero I think nagduda yung police kasi nung, siyempre, tatanong-tanong na sila dun sa bata na hindi naman super bata. Doon umamin yung isang tao doon sa bahay na hindi ko naman actually yan tatay. Parang nandito lang ako for this weekend. So doon sila nagduda tapos napaamin nila yung Mm. guy na it was true, nag-away sila at yun nga inan-alive niya yung babae at yung daughter at ang masama dito inandun sila sa floorboard as in sa Mm. ilalim doon sa floorboard sa kusina. Kaya pala, yun, isa pala yung sa dahilan kaya sila na ano, kasi hindi daw sila mapapasok, yung mga pulis, kasi may construction sa bahay. Eh yun pala nga kasi, binaklas niya yung floorboard sa kusina, doon niya nilagay yung mag-ina. Ang nakakalungkot doon is, ano kasi nakitaan nila ng defensive wounds yung babae, at saka, hindi ko na matandaan kung sinaksak ba siya o hinit lang ng something, kasing sa bata parang wala ata silang makita. So, ang theory nila is, anong ginawa sa'yo? Buhay ka ba? Buhay ba yung bata nung nilagay din Nakakaawa, doon? The ano. mom? Kasi wala silang nakitang na-strangle ba yung kid? Yung gano'n, mukhang wala. So parang tulog lang ba siya? Tapos sinama siya dun sa nanay. Tapos nilagay yung floorboard, yung ibabaw. So yun yung medyo, Mm. ano talaga, parang, Tapos yun, pero buti naman, after 2, 3 years, I think, ayun, na-convict na yung guy. Eh, syempre wala naman Mm. yata kasing death penalty sa kanila. So parang, mahabang-mahabang imprisonment Mm. lang, which is, Oo, eh, kulang kulang pa sa oo ginawa niya. yun. Ang nakakaano lang doon, ang dami pang nag-victim blame doon na tipong, ba't ka sumama? Parang, no, you should never do that. Parang, kahit Mm. sumama kasi ako on a weekend, kung hindi masama yung taong yun, makakauwi ako ng buhay, di ba? Mm. Yun lang. Hmm. Ano, may naalala tuloy ako na ano, yung kasi sabi nga nila 'di ba kung baga sa ano victim blaming. Ano, yung kwento to din this year lang yung sa Hong Kong socialite na si Abby Choi. Siya yung parang Mm. heart evangelista ng ng Hong Kong na yung rich talaga siya na girl tapos yung medyo influencer din siya, yung na-invite din siya sa mga fashion week ganyan. So parang bigla siyang nawala. Tapos nung Mm. lumabas na sa news na yung upon investigation ng police, pinuntahan nila yung house nung ex-father-in-law niya. Tas doon sa bahay, walang mga gamit. Ang mga gamit lang meat grinder, mga saw, mga ganyan. May mga plastic, may mga face mask, face shield, mga ganyan. Tas may kaldero na as in merong broth. As in may mga gulay ha, may mga gulay, take note na nandun yung katawan niya na chinap-chop, na ginawa siyang My God. sabaw. Oh my Kasi God. yung ibang body parts niya nasa ref, yung isang kaldero, ulo niya, parang ganyan. Na parang, ano, may part nga na hindi na nila nakita, na parang yung upper torso yata niya. Parang ganun. Yung Ang, grinder. oo, na parang ang lumalabas nga, yung ang inaresto nila for the crime is the ex-father-in-law, the ex-mother-in-law, the ex-husband, the ex-brother-in-law, and the kabit of the ex-father-in-law. Parang My God. magkakaano sila. It's a Isang, family isa, affair. it's a family Parang gan. affair. Oo, with a Shit. matching kabit, 'di ba? Oo. Ano, kasi parang si Abby kasi siya yung mayaman sa marriage nila nung first husband niya, ito na si ex-husband. So parang they had 2 kids, tapos nung naghiwalay sila, sabi ni Abby, kasi parang ang issue parang bago sila naghiwalay kasi nga nabuhay na yung mga in-laws niya sa kanya eh. Yung, kasi nga mayaman siya, parang Oo. siya na talaga yung bumuhay. Na parang True. napagsabihan siya, na parang ng mga friends niya, family, ganyan, ganyan. So, nung eventually, naghiwalay sila nung husband niya. Pero sabi niya, hindi ko pa rin naman kayo pababayaan. Binigyan niya ng apartment, dito kayo titira. Tapos yung ex-brother-in-law niya, binigyan niya ng trabaho as a bodyguard slash driver, ganyan. So, parang, Ayan. kumaga, may May ayuda pa rin ayuda pa siya. rin. Ganon. Kaya lang, siguro parang nagda-diversify siya ng investments, ganyan. Sinabihan niya, ibebenta ko muna yung apartment, pero ililipat ko kayo sa iba.
Hindi nila Hindi nila nagustuhan. nagustuhan. Na nagalit sila. Alam mo ang term nga ni Rotten Mango dito, yung podcaster, is parang kung sino pa yung yung pinagbigyan mo, nagiging mas selfish palalo, yung mas nagiging gahaman palalo, 'di ba? Kasi Gahaman. pinagbigyan Walang mo na utang na oo. loob. Mm. So parang My yun. God. Kaya lumalabas, pinagplanuhan nila. Kasi the house kasi na pinaggawa ng crime, lumalabas bagong lang nila, bagong rent nila. Hindi nga nila binili, ni rent lang nila. So, parang premeditated siya talaga. Tapos parang lumalabas na iniisip nila, dahil hindi naman dun sa bago niyang asawa. Pag namatay to, yung mana nito mapupunta dun sa mga anak, syempre muna ng first husband niya, 'di ba? May May dalawa anak silang sila. anak eh. Oo. Ah, Oo. okay. So syempre kontrolado nila yung assets nung dalawang bata kasi bata pa. Parang ganun. Oh my God. Ano tong pamilyang Yun. to? Nakakaawa siya. Pag nakita mo pa yung Instagram niya, parang few days, few weeks prior, meron pa siyang inattendan na event ng Dior, parang ganyan. Yung, hindi mo akalain na ganun yung mangyayari sa kanya. Kasi Mangyayari. siguro tiwalang-tiwala naman siya dito kay brother-in-law. Kasi nga, personal Driver mo driver pa. niya Oo. eh. Oo. And bodyguard. Oo. I wonder na sino kaya Yun. nakaisip. Was it the parents-in-law? Pero yan ang ano ko dyan. No? Parang ang dami nyo. Kasi di ba yung usually, isa lang yung perpetrator. So parang wala talagang Oo. pipigil sa'yo. Pero kung ganyan, kung family affair, wala man ang isa sa inyong Oo. nakaisip na, guys, parang malito ah. Wala, di Diba? ba? Grabe. Ito daw si ex-father-in-law eh parang dati siyang police na parang kaya siya natanggal for corruption din. Parang ganun. May ano talaga, may May prone pala history. talaga. May history at Oo. may prone siyang gumawa ng mas grabe naman. Mm-mm. Anyway, ako naman may isang ano din, ganyan family, ano din. Pero ito, sa pamilya din. To recently lang din to eh. Hindi ko nga alam kung parang naging Netflix documentary na rin. Ang pangalan niya si Matthew Coleman. Mm-mm. Alive niya yung kanyang dalawang maliit na bagets while on Mm-mm. their vacation in Mexico. Ano niya, habang nagfi-fishing sila, yung fishing rod, sinaksak niya yung dalawang anak niya. Ang dahilan, masyado na siyang deep down the rabbit hole nung conspiracy theory na may mga taong may mga shapeshifters na yung may serpent na DNA. Mm-mm. Sila daw yung ano, mga ano sila ni Satan. Mm-mm. So, na parang kakabasa niya, nakakita siya ng signs na prove niya na yung wife niya ay merong DNA ng serpent na nagsha-shapeshift na napasa sa mga anak niya. So sabi niya, sacrifice niya yun para sa humanity na titigil na niya para hindi na kumalat. Kasi eventually, Oh pag naging my adult yung God. mga anak niya, magiging serpent, magsha-shapeshift, de, inan-alive niya. Can you imagine, ikaw yung nanay, nagpaalam sa'yo na, ay, magfi-fishing lang kami ng mga bata. See you Mm-mm. later. Tapos yun na, pinatay na yung dalawang anak mo. Ayun. Pero grabe, no? May ganun kasi talaga yung sobrang deep na yung ano nila na, lalo dito Oo. sa US na yung mga nasa government, higher ano daw sa government. Lahat daw yan may serpent DNA na. Parang, what? Parang ang daming no, gullible sa mga ganyan, mga conspiracy Oo, theories. ano sila ng may mga proof daw sila na ganyan na, Diyos ko, tayo nga, ano lang, taong ahas lang yung Hindi pa natin, Robinsons. hindi pa natin na-prove yun. Ano yun, Oo. pero sila talaga Ginawa na nga lang paniwalang nilang joke, di ba? joke na lang eh. Pero sila paniwalang paniwala. Pero can you imagine, sarili mong anak, blood and ano mo, Oo. blood and Yun nga flesh. eh. So, Sobrang yun. wala na sa tamang pag-iisip yun, yung Wala ganon. na talaga. Yan. Oo. Yun, speaking of conspiracy theories, yung may napanood ako sa Netflix din na documentary, yung The Vatican Girl. Ano Mm. siya, 12-year-old girl siya na parang she was going to her flute lessons. Papasama siya sana sa kuya niya. Pero ayaw nung kuya niya, sabi niya, ikaw na lang, bahala ka na, ganyan. Kasi ang assumption nga is they live in the Vatican kasi their parents work in the Vatican. Na it's one of the safest places on earth, parang Of ganyan. course. Kasi di ba nga sa Catholic Church, ganun. Mm-mm. Ay, nawala si girl, ni na nila nakita uli. And that was so long ago. Kasi lumalabas parang mas matanda pa yung girl sa atin kung buhay pa siya eh. Ah, Oo. Na parang namatay na yung parents niya, kahahanap sa kanya. Si brother niya hoy. matanda na rin, na parang
hanggang ngayon nagsisisi siya na hindi niya sinamahan yung sister niya. Naku, Tas ang dala-dala na yan. daming, oo, ang daming conspiracy theories kasi kung ano yung nangyari sa kanya. Yung una na parang may mga mafia na kumidnap sa kanya, na dinrug siya, ganyan. Na parang gagamitin siya sa krimen, mga ganun. Oo. Tapos may ano naman na ginamit siya as parang pawn sa isang ano sa Vatican. Yung parang to try to convince the Vatican to do something Na na ano, something. Oo. oo, na since anak nga ng taga-Vatican yung kinuha nila, parang ganun. Tapos may isa naman na parang, yun nga na may crime din nga na nagawa na parang sa kagustuhan nun ng Vatican na pagtakpa na that a crime can happen inside the Vatican. Parang nung na-recover nila si girl, nilagay na lang nila sa isang kumbento sa, sa UK or something, ganyan. Madaming mga lumalabas sa theory, tapos may mga lumalabas din na mga tao na kesyo nakita daw niya yung girl dati, ganyan, nung time na supposedly missing na siya, Missing ganun. na. Oo. Oo. Tapos ang pinaka nakaka-intriga pa yung nga yung brother niya, lahat kasi ng Pope na pinagdaanan, nilapitan niya. Kasi 'di ba dati si Pope John Paul kasi yung time na yon yata. Mm-mm-mm. Si Pope John Paul yung ano. Tapos 'di ba may Pope Benedict. Tapos napunta siya kay Pope Francis. Sabi sa kanya ni Pope Francis, "Your sister is with God." So parang anong alam Confirm? mo? Bakit? Oo nga, yun naman. Parang, So lalo siyang oh, nabuhayan na pati parang ano. may alam ang Vatican na hindi ano. Kasi Oo. tsaka parang ang naging ano nila na parang na baka may alam nga sila. Kasi nagkaroon ng theory, ng conspiracy theory na sa Vatican mismo nakalibing yung sister niya. Na parang patay na yung sister niya, nilibing na lang siya ng Vatican within the Vatican sa Within the body. cemetery doon. Tapos yun, pumayag, kasi ba't pumayag ang Vatican? O sige, tira, buksan natin. Patunayan natin na wala dito. Pinabuksan talaga nila yung, yung grave na wala nga doon. Parang, 'di ba para mapilit mo yung ganong kalaking institution na, To do, oo. Oo, oo, to deny. oo. So may fishy-fishy ganyan. Fishy-fishy. Oo nga, kasi how Oo. can you just disappear, no? Oo. Parang, oh my gosh. Diyos Yun. ko. Anyway. Ako naman may last. Ewan ko lang ko. Ito, hindi naman ako nafa-fascinate, pero ano kasi to sobrang a little too close to home. Ewan ko ano na Oo. to, may social media na ano na, natatandaan mo yung ng hostage ng bus sa ano, Ah, sa Quirino oo. Grandstand. Natatandaan Ah, ko yan kasi nasa bus din ako nun sa Maynila. oh Nung my God, Leche Mars! nagkakaanuhan yung mga tao. Uy, may nangyayari daw sa ano yung... Sa bus. Kami naman ano, uwian namin to. Eh syempre, yung dati ko kasing office ay malapit sa Quirino Grandstand. Wala kaming kaalam-alam na may nagaganap na palang ganyan. Kasi Mm-mm. ano pa usual pa yun, umuwi pa kami, tapos may naaano lang kami kasi parang ang dami ng pulis. Eh pag ganun, affected na syempre yung flow ng Oo. traffic. Yung pag-uwi namin, may gano'n na palang nangyayari. Kasi Oo. mga alas 2 pa lang ng hapon, nandun na yung bus na, ewan ko sa Mm-mm. mga hindi, sa mga ano na medyo hindi na nakakaalala. Ano siya, it's a tourist bus, tapos pumara yung isang police na, hindi ko alam suspended ba siya nung time na yon o ano na, or paparetire na ata, tapos may nangyari na Oo. hindi niya makukuha yung retirement niya. So, Oo. pumara siya, pinapasok siya ng tourist bus driver. Kasi pulis parang Police ganyan. oo. Oo, akala mo ano lang. Tapos yun, doon niya pinaikot-ikot sa Quirino Grandstand. Ang ano nun, kasi di ba, ko, binantayan natin yun lahat nung ano. Ang Oo. hindi ko doon makalimutan yung part na nakalabas yung driver from the Mm-mm. window. Kasi di ba, ang mga driver may bintana sila. As in, Mm-mm. ano, nagko-komentaryo pa yung mga newscaster, tapos nakita natin lang Oo. tumalon yung driver, tapos sumisigaw siya, patay na lahat. Patay na lahat. Mm-mm. So parang, oh my God! Well, eventually, hindi naman totoo. Oo. May mga buhay pa. Pero Oo. siguro feeling niya, namatay na lahat. Kasi baka Oh, nakayuko lahat tsaka panic na siya eh. Oo, hindi mo na din alam no kung ano yung ano niya. Yun nga, parang ang daming may sinasabi nila ang dami daw missed opportunities no kasi 'di ba may TV sa bus tapos Oo. nakikita niya yung nangyayari na pati yung kapatid niya inaano. Oo. Kaya yun lang ano din parang isa ka lang tapos ano ah can you imagine kung nandun ka sa bus? Kung ikaw Ano yung gagawin mo? turista, no? Turista ka pa, Oo, nasa kasi ibang ang ano niya bansa ka. ang demand niya hindi siya yung nang-hold up. Kasi kung hold up, bigay ko na lang yung bag ko, umalis ka Oo, na. ayun, wala silang control dun eh. Oo, 'di ba? Hindi ka niya hino-hold up. Gusto lang niya may gusto siyang makuha na Na iba. wala ka namang Kaya magagawa.
wala ka magagawa kasi hindi ka naman Pilipino. Kaya Oo. grabe, no? Ano talaga yon. Doon na-expose na marami talaga tayong kulang. Pero yun talagang blow by blow, nakaabang tayo sa, Mm. kaya sabi nga, ano daw at the end of the day, madali naman talaga maging armchair, police. Kasi, Oo. nanonood ka lang, hindi mo alam kung ano yung nangyayari. But it's Pag really nandun ka very na. sad. Oo. Yeah. Yun, so mga fellow Fanisals natin, kayo ba, ano ba yung mga true crime stories na talagang tumatak sa inyo? And ano yung mga podcasts, documentaries na yung napanood nyo na O, tungkol nga sa true crime? share nyo Share sa nyo naman. amin. Oo. Oo. Share nyo sa mga social media namin na naka-share dito sa description ng aming podcast. And Yes. kung may mga suggestions pa kayo na pwede namin i-tackle regarding true crime, share nyo rin sa amin. Yes, we will wait. Oo. So thank Ayun. you everyone for Thank listening you. and watching to this episode. Yeah, take a lot, Mars. Oh, thank you. And sana mas light naman ng konti next. Oo nga. I-light naman natin sa susunod. Next week again. Oo, sige, sige. Okay, Yun, so bye. salamat uli everyone. Bye-bye.